So hello mga kapinsel, magbibigay ako ng kunting tips kung paano mag-commission o kung paano magsimula, mag-start mag-commission portrait. So, base sa aking experience, ganito. Nung nagsimula ako mag-aral mag-drawing noong taong 2016, nag-aaral na ako mag-drawing. Tapos nung natuto na ako mag-drawing, mag-portrait, nakagawa na ako ng portrait kahit na hindi gaanong kagandahan. Doon ako nag-isip na mag-start ng commission. Paano ko ba sinimulan yung commission portrait? So ayun nga, nung nakagawa na ako ng mga portrait na hindi naman kagandahan, ang una kong ginawa, nag-video ako ng portrait, tapos nag-send ako sa messenger ng mga kakilala ko, mga kaibigan at mga tropa. So sa unang singil ko, nung naalala ko, 150 to 200 pa lang. Yun yung unang portrait ko. So send ako ng send sa kanila ng mga video na gawa ko. Tapos yung ibang mga kaibigan ko naman nagpapagawa. Doon ako nagsimula na mag-start na mag-portrait o commission portrait. Pagkatapos noon, pagka-deliver ko ng portraits, ang singil ko nga noon ay 150 to 200. Siyempre pinakamataas na yung 200, hindi naman gaanong kagandahan yung ating portrait dati. Talagang hindi pa talaga lubusan na magaling. Ayun, doon nagsimula ako na nag-isip na bakit hindi ko i-post ito sa social media, sa mga group page at sa mga buy and sell. Doon ako nag-post ako ng mga picture ng mga gawa ko na hindi naman gaanong kagandahan. Nilagay ko na rin yung presyo para naman hindi sila mapaganon. Kasi kapag hindi mo nilagay yung presyo tapos ganun yung mga gawa mo, hindi gaanong kagandahan. Mamaya mag-iisip sila na ganito yung presyo, ganyan. Tapos nilagay ko na lang yung presyo nasa 150 to 200 para naman kahit paano mura yung gawa natin, maiisip nila na dahil ganyan yung quality kaya mura. Doon ako nagsimula at nagkaroon ako ng mga client pero hindi naman gaanong marami, siguro 2, 3, ganyan. So sa isang portrait na gawa ko siya mga 15 days. Ayun, post ako ng post sa mga buy and sell kahit na ganun yung presyo at yung quality ng ating gawa ay hindi gaanong kagandahan. So malakas pa rin yung loob ko. Kailangan lakasan natin yung loob natin sa mga ganyan. Pagkatapos noon, nakakakuha naman ako ng mga kunting mga commission portrait na nagpapagawa sa akin. Yun nga yung presyo natin. Pagkatapos doon nagsimula na nag-improve hanggang sa dumami yung mga kliyente natin. Yung mga kliyent ko, dumami. So naisip ko, dumadami naman na yung kliyent ko, bakit hindi ko gaanong taasan ng konti. Kaya doon, naisip ko ulit na dagdagan na gawin siyang 300. Kasi nakikita ko naman na nag-i-improve. Hindi naman ako nag-i-improve sa mismong sariling desisyon ko na gawin. Kung tama na ba ito o okay na yan, o hindi pa, gano'n. Doon ako nag-i-improve sa mga sinasabi ng mga client, mga kliyente natin na sinasabi nila na kapag pinapakita mo yung portrait mo sa kanila, kaya sasabihin nila yan na pwedeng ganito, ganyan, ayusin yung ganyan, parang hindi kasi tama yung mata, ganyan, hindi maayos. Doon ako nagsimula na mag-improve sa pagpo-portrait. So, nandoon may halong kaba ng konti, pero okay lang yun dahil normal lang yun at yun yung magpapa-improve sa akin, ganun. So, yun, nagsimula doon na lagi ko na pinapakita yung gawa ko kung tama na ba ito o okay na o sakto na ito. So, sinasabi ng client na good, minsan yung iba good, minsan yung iba hindi pa gaano. So, inaayos ko ulit hanggang sa maging okay na yung portrait. Hanggang sa masabi nilang good na. Tapos doon, kapag sinasabi nila na good na, doon na lumalabas yung improvement. Kaya nag-i-improve ako doon. Doon ko tinataasan yung presyo. Kaya lumalakas yung loob ko na gumawa ng portrait ng commission. Yung doon sa may presyo, sabi ko na tinataasan ko yung presyo. Ibig sabihin, sa panibagong commission portrait na i-aalok ko, medyo mataas na yung presyo. Mararamdaman mo naman sa sarili mo kung pwede mo nang itaas yung presyo o hindi pa at makikita mo yun sa quality ng gawa mo. Basta huwag kang matatakot na magsabi ng presyo ayon doon sa gawa mo. At pinaka-importante sa lahat ay meron kang Facebook page at doon ka nag-upload ng mga good quality na mga portrait commission mo.
o yung mga proof ng mga na-commission mo, mga picture nila kasama yung drawing, doon mo ipopost yun. Tapos mag-upload ka na mag-upload ng mga video araw-araw para nakikita nila yung gawa mo. At doon, dadami yung kliyente mo. Kagaya sa akin, nagpo-post sa mga social media sa sa Facebook page ko. Kailangan maging maingay ka. Maging maingay ka doon, yung maging walang hiya ka doon sa page mo. Kagaya ng ginagawa ko, di ba, post ako ng post kung ano-ano. Basta lang mapansin yung page ko, mapansin yung mga gawa ko. Para lang mayroong ma-commission portrait. Huwag kang mahihiya na mag-post ng gawa mo, ng commission portrait. Kasi kung mahihiya ka, wala kang magiging kliyente. So, yun, post lang ng post, wag mahiyang magsabi kung ano yung presyo. Bigay mo lang yung presyo na gusto mo. Bahala na sila kung patawad sila o hindi. Nasa sa kanila na yon. Pero kung tumawad man sila, konti lang. Basta ikaw nang bahala. Yun yung maibibigay kong tips para sa inyo. Sa mga gustong pumasok sa mga commission portrait. Yan, gustong pumasok sa commission portrait, yan yung tips ko sa inyo. Sana makatulong ito mga kapinsil sa mga bago. Sa mga baguhan na mag-commission portrait. At nahihirapan na mag-commission portrait. Yun yung gawin nyo. Yun yung first move na gawin nyo. So maraming salamat at sana nakapulot kayo ng konting idea dito kay Juno Artist. Abangan nyo yung mga full mga video po natin sa mga susunod. Ayan.